Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Romans chapter 10, verse 8 and 9. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa inyong mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ikalawang Korinto chapter 4 verse 13. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Confess what you possess. Sa buhay na ito, kailangan po nating ipahayag ng ating mga labi yung ating pong pinaniniwalaan. At sa Romans chapter 10 verse 8 and 9, ay makikita po natin dyan kung paano natin pinakinabangan yung ating pong pinaniniwalaan tungkol sa Panginoong Hesus nung ating i-confess siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan po ng ating pananalig do sa ating pong pinaniwalaan. So kung paano po tayo naligtas, ganun din po tayo dapat mamuhay by believing and confessing. Kaya napakahalaga po na alam po natin yung ating pinaniniwalaan at kung ano rin po yung dapat ipahayag ng ating mga labi. Unang-una po ay dapat natin matutunang i-confess palagi that we have eternal life. Yun pong sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 11. Yan po ay testimony na dapat ipahayag po natin araw-araw sa ating buhay. At alam po natin na ang Diyos niligtas na tayo at binigyan niya na tayo ng bagong buhay sa pamamagitan po ng ating pananalig kay Kristo Jesus. Alam niyo po ba na ang Greek word po ng salitang life ay zoe? Yan po yung tinatawag na mismong nature ng Diyos. Yan po yung sinasabi sa John chapter 15 verse 4 to 5 na kapag nakaugnay ka sa puno ng ubas, ang sabi ng Biblia, ikaw po ay mamumunga. Kaya alam niyo po sa buhay na ito, we possess the life of God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17 and 2 Peter chapter 1 verse 4. Kaya sa pamamagitan po ng buhay na taglay-taglay natin ngayon na nakaugnay na sa buhay ng Diyos, tayo po ay makakaranas itong tinatawag na abundant living o yung tinatawag sa John chapter 10 verse 10 na Jesus came to give us life that is abundant. So ibig sabihin sa buhay na ito, itong buhay na galing sa Panginoon ngayon, yun na ang ating ipinamumuhay. Pangalawa, dapat i-confess po natin that we possess the love of God. Ito po ay binuhos na sa atin ng banal na Espiritu, sabi ng Romans chapter 5 verse 5. At tayo po ay may kakayahan na pong magmahal, katulad po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung po sinasabi ng 1 John chapter 4 verse 7 and 8. At alam niyo po, yung pag-ibig na yan na taglay-taglay natin sa ating mga buhay, yan daw po ang nag-aalis ng takot at pangamba sa atin. Dahil tiwala tayo na tayo'y mahal ng Diyos at tayo'y napatawad na sa ating mga kasalanan. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 18. At alam po natin, yung pag-ibig na yan ay laging magtatagumpay, hindi mabibigo, dahil po yung pag-ibig na yan ay nagmula sa Diyos at pinaparanas niya sa ating mga buhay araw-araw. Love never fails. Ika nga, kaya huwag po kayong matakot na yung inyong mga relationship ang mag-fail pa, o ibig sabihin yung mga bagay na ginagawa ninyo sa inyong kapwa ay mabibigo pa. Lagi niyong tatandaan that love never fails. Kung taglay-taglay ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, you must confess that you have the wisdom of God. At sa buhay na ito, ang tawag po dyan sa wisdom na yan ay epignosis. Ibig sabihin, the precise and correct knowledge that leads to a orderly living. So, ibig sabihin, sa pamamagitan daw po nitong wisdom o karunungan na ito na ibinigay sa atin ng Diyos, sabi sa Colossians chapter 2 verse 3, ay makapamumuhay po tayo ng maayos. Sabi po sa Santiago chapter 3 verse 17. At ang ibubunga po nito ay yung buhay na confident po tayo at walang takot. Ayon sa Kawikaan chapter 3 verse 21 to 26. Kaya sa buhay na ito, taglay niyo po yung wisdom ng Diyos. At pwede po kayong mag-withdraw ng wisdom sa Diyos every day.
Sabi po ng Santiago chapter 1 verse 5, kung kayo po'y nahihirapan, naguguluhan, humingi lang po kayo sa Kanya ng karunungan at hindi po siya madamot na magbigay nito. I-confess din po natin that we have the power of God. Yung power naman po, ang Greek word po niyan ay dunamis. Ibig sabihin po yung ability to accomplish anything without fear of intimidation. So sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi po diyan, God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ibig sabihin po pala, ibinuhos ng Diyos yung kapangyarihan na yan nung tayo po'y nanampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung po sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8. At kung tayo po'y puno ng Espiritu Santo, tayo po'y lalakad. Taglay-taglay ang kapangyarihan na yan. So daily, mga kapatid, lagi niyo pong i-confess itong apat na katotohanan ito. That you have eternal life, that you have the love of God in your life, that you have the wisdom of God in your life, and you have the power of God in your life. Sabihin niyo po yan sa inyo po mga panalangin, at habang kayo po ay namumuhay, nagtatrabaho araw-araw, learn to confess it daily. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang lubusan tayong mapagpala, manatili tayo sa kanyang salita. God bless.